mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Na balita ngayong tanghali. Dating Bureau of Corrections Director at Security Aide ni Senator Leila de Lima humarap sa pagpapatuloy ng pagdinig ng lower house sa umano'y talamak na benta ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid prisons. Philippine National Police makikipag-ugnayan na sa Interpol para ma-arrest ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Ikalawang round ng peace talks ng pamahalaan at ng National Democratic Front of the Philippines sa Oslo, Norway magsisimula na ngayong araw. Pagbibigay ng amnestia sa mahigit na 400 political prisoners kabilang sa mga pag-uusapan. Pangulong Rodrigo Duterte nakakuha ng mataas na public satisfaction rating sa unang 3 buwan ng panunungkulan ayon sa SWS survey. 26 patay sa pananalasa ng Hurricane Matthew sa Caribbean. Mga residente sa Florida sa Amerika nagsilikas at nagpanic buying dahil sa paparating na bagyo. At isang overseas Filipino worker sa United Arab Emirates na umano'y biktima ng human trafficking nakauwi na sa bansa sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Magandang tanghali. Ipinagpatuloy ngayong araw ng lower house ang pagdinig sa umano'y talamak na bentahan ng iligal na droga sa New Bilibid prisons. At mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Floor, alas 9:30 ng umaga nagsimula ang pagdinig dito sa lower house. Kaugnay nga dito sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid prisons. Sa 13 testigo na handang ipresenta ng Department of Justice, 6 muna ang ipipresenta ngayong araw. Ito ay sina Jonel Sanchez, Angelberto Durano, Donito Barile, Jerry Bariloso, Ferdinand Marcelino at itong si Rafael Ragos. Dumating dito sa pagdinig bilang resource person ang dating PAOK Executive Director Villa Santa at Bucor Chief dumating din dito. Nilinaw naman ni House Committee Chairman Reynaldo Umali na bago magsimula ang ikatlong pagdinig na ito na hindi ipapalabas ang umano'y private video ni De Lima at dating driver nito na si Ronnie Dayan. At dumepensa rin si Umali sa issue na naging scripted umano itong ginagawang pagdinig ng komite. Humiling ngayon si Secretary Aguirre na i-reset muna yung nakatakdang hearing bukas ng lower house dahil ipipresenta nila ang kanilang budget sa Senado. Sa Lunes, October 10, ang napagkasunduan ay pagpapatuloy ang pagdinig. Ay sa DOJ Secretary, posibleng makadalo na sa pagdinig si Sebastian sa susunod na linggo na hindi nga nakarating ngayong araw dahil nga dun sa medical certificate na ipiniresenta sa DOJ dahil nga dito sa tinamong mga sugat dahil dito sa nangyaring riot noong nakaraang linggo sa Bilibid. Unang tumistigo dito sa pagdinig si ang dating security aide de Lima at kasalukuyang Presidential Security Group member na si Sanchez. Sa kanyang 3 pahina na testimonya na binasa ni Sanchez, sinabi niya na nakasama niya nga itong si De Lima sa mga ginagawang pakikipag-usap nito sa mga pangkat sa Bilibid. Maging si Dayan, itong former driver ni De Lima na tinatawag nga nilang boss, ang nagbibigay kumano sa kanila ng weekly at monthly food allowances. Sa ngayon ay umaharap ngayon si Durano dito sa pagdinig kung saan kasalukuyan binabasa niya itong kanyang mga testimonya. Inaprubahan din ni House Speaker Pantaleon Alvarez
itong legislative immunity kay Turano. At ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig at hanggang mamayang hapon ito dahil marami ring mga nakalinyang mga mambabatas ang mga magtatanong dito sa mga testigo na ipinarisin pa nga ng Department of Justice dito sa lower house. Yan muna ang ating update. Balik sa inyo dyan sa studio. Flor? Dahil maribuhok na gulat mula sa House of Representatives. Magahay ng reklamo si JB Sebastian laban kay Senator Leila de Lima dahil sa ginawang pagbumunyag nito na isa siyang drug asset ng pamahalaan. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Pursigido ang kampo ni JB Sebastian na ituloy ang paghahain ng reklamo laban kay Senator Leila de Lima. Batay sa complaint, nilabag ng dating Justice Secretary ang Anti-Torture Act of 2009 nang ilagay nito si JB sa solitary confinement sa Building 14 ng New Bilibid Prison. Ayon sa abogado ni JB na si Attorney Eduardo Arriba, pinilit pa rin ni de Lima na mailipat ng kulungan si JB sa kabila ng pakiusap ng huli. Ang Building 14 ay nasa isang compound din ng Bilibid kasama ng Building 19 kung saan nakakulong ang ilang high-profile inmate. Huwag siyang dalhin doon sa Building 14 dahil namimiligro ang buhay niya dahil nung ni-raid ang maximum security compound at yung Bilibid 19 dinala doon sa NBI dahil maraming nakuhang mga illegal na mga kontrabando at droga sa maximum security compound. Ang pinagbintangan na nagsuplong o nagbigay ng impormasyon kina Secretary de Lima ay itong si JB Sebastian. Mahigit isang buwang nakulong mag-isa si JB na umano'y nagbunga ng mental torture dito. Dagdag pa ni Arriba, mas nalagay sa panganib ang buhay ng kanyang kliyente nang sabihin ng senadora na asset ng pamahalaan si Sebastian dahil kasunod nito ay nagkaroon ng riot sa Bilibid at dito na muntik mapatay si JB. Under the law, kapag ikaw ay asset ng gobyerno, under whatever circumstance, hindi dapat i-disclose kasi manganganib ang seguridad ng isang asset ng gobyerno. Dahil isang high-profile inmate at nasa ospital si JB, ihahain ang reklamo sa pamamagitan ng kanyang asawa, ngunit hindi ito natuloy kahapon dahil hindi nakarating ang misis ni Sebastian. Bukod sa reklamo ng paglabag sa Anti-Torture Act, naghain rin ng reklamong paglabag sa anti-graft at conduct unbecoming ang kampo ni JB laban kay de Lima. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. At sa iba pang mga balita, makipag-ugnayan na sa Interpol ang Philippine National Police o PNP para sa agarang pag-aresto sa fugitive na si Kerwin Espinosa. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan, live. Leia! Magandang tanghali sa ilo ay sisimula ng manhunt operation o pagtugi sa sinasabing drug lord ng Visayas na si Kerwin Espinosa, ang anak ng naarestong mayor ng Alvera. Ito rin kaso kay Kerwin para sa kasong illegal possession of firearms. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, makikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa Interpol o International Police para madakip si Kerwin. Batay niya sa kanyang huling impormasyon, nasa Malaysia pa si Kerwin. Hindi pa aniya ito lumalabas doon base sa record ng immigration ng Malaysia. May impormasyon ding natatanggap si Bato na nagparitoke ng tama ng mukha si Kerwin upang hindi makilala ng mga otoridad. Ngayon anya na naaresto na ang ama nito na si Mayor Espinosa, duda si Bato na lulutang pa si Kerwin na nooy nagpahiwatig na susuko na. Balik sa Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nag-ulat mula sa Camp Crame. Umabot na sa mahigit 50 celebrities ang nasa listahan ng Philippine National Police na munoy gumagamit at nagbebenta ng illegal drugs. Nagbabalik si Leia Ilagan. Nadaragdagan ang pangalan ng mga celebrity na nasa drug watch list ng National Capital Region Police Office. Ayon kay NCRPO Acting Director, Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, bunsod na rin ito ng mga bagong impormasyon mula kina Sabrina M. at Krista Miller. Sa ngayon ay nasa 54 na showbiz personality na ang nasa naturang listahan, ngunit hindi kasama dito si Mark Anthony Fernandez na nahuli sa Pampanga dahil sa pagdadala umano ng 1 kilo ng marijuana.
itong mga listahan natin habang may nahuhuli tayo gaya nung itong nahuli recently sa Quezon City, no? Every time na may mahuli tayo, meron silang siyempre sasabihin kung sino yung binabagsakan pa nila. So nadadagdagan pakunti-kunti yung mga listahan natin. Yung iba naman consistent na nami-mention. Tiniyak naman ni Albayalde na sumasailalim sa masusing validation ang mga natatanggap na impormasyon upang makatiyak na tama ito. Patuloy din ang panawagan ng General sa mga TV network at talent centers na kusa ng isuko o isailalim sa drug test ang kani-kanilang mga artista upang hindi na umabot sa oplang tukhang. Nagpaalala naman si Albayalde na hindi maituturing na credible ang isang drug test kung walang kaharap na pulis o hindi isinagawa sa PNP Crime Laboratory. Self-serving yon, nung pakuha ka sa isang clinic na sinabi mo ganito ganon tapos negative ka. Self-serving yon. Well, you do it in front of a witness, yung credible witness. Kalimitang itinuturing na role model ng mga kabataan ng mga celebrities, kaya't importanteng mamuhay ang mga ito ng maayos nang walang bahid ng ipinagbabawal na gamot. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Kam Krame. Sa iba pang balita, magsisimula na ngayong araw ang ikalawang bahagi ng peace talks ng Pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa Oslo, Norway. Pangunahin sa pag-uusapan ang socio-economic reforms at pagpapatupad ng bilateral ceasefire ng pamahalaan at ng mga rebeldeng grupo. Pag-uusapan din ang pagbibigay ng general amnesty sa mahigit 400 political prisoners batay sa listahang naisumite na kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tatagal ang pulong ng magkabilang panig hanggang ika-10 ng Oktubre. Samantala, tutugunan ng Department of National Defense o DND ang mga pagkukulang nito sa pagbibigay ng wastong impormasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kahalagahan ng pagdaraos ng taunang Philippine-US War Games. At mula sa Camp Aguinaldo, may report si Brian De Paz live. Magandang tanghali sa iyo, Brian. Yes, Waila, magandang tanghali. Aminado si Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana na may pagkukulang ang DND at Armed Forces of the Philippines sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa Commander-in-Chief. Ito ang sinabi ng kalihim kasunod ng mga nakalipas na pahayag ng Pangulo sa ginawang military exercises ng US troops at AFP na ang mga Amerikano lang ang nakikinabang dito. Gate ni Lorenzana, mismong mga opisyal ng AFP General Headquarters ang nagsasabi na may pakinabang ang Pilipinas dito. Naniniwala ang kalihim na misinform ang punong ehekutibo dahil tila hindi kompleto ang mga impormasyong dumadating sa kanya sa nasabing bilateral exercise. Paliwanag ni Lorenzana, pag ginagamit ang tropa ng pamahalaan ng mga kagamitang bago tulad ng mga baril, protective clothing at iba pa na wala pa tayo, nagkakaroon sila ng incentive o kagustuhang magkaroon din ng nasabing gamit at yung mga review nila ang basihan para bumili rin ito. Nai-expose din niya ang mga sundalo sa mga bagong systems, tactics at concepts sa pakikipagdigma tulad ng joint landings, marksmanship, fire and maneuvers. Ayon sa kalihim, ang mga training sa humanitarian assistance and disaster readiness ay napakahalagang kaalaman din na nakatulong sa ating maagap na reaksyon o reaction kung may calamities. Inihalimbawa ni Lorenzana ang agarang koordinasyon ng US at AFP upang ipadala noon sa Tacloban ang kanilang barko at helicopter ng agaran pagkatapos salantain ng Hayan ang Tacloban noong November 2013. Sila rin umano ang mga unang dumating at sumaklolo. Ayon sa kalihim, kapag may joint military exercise, meron ding joint civic action projects na ginagawa sa mga lugar na nangangailangan ng mga schoolhouses, multi-purpose buildings at basketball courts. Nangako si Lorenzana na tutugunan ng AFP at DND ang kanilang mga pagkukulang kaugnay pa rin sa wastong pagbibigay ng impormasyon sa punong ehekutibo. Waila, balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Brian De Paz, mula sa Camp Aguinaldo. Susunod sa C-News. Bagyong Julian, lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pag-i-issue ng driver's license na may 5-year validity, sisimulan na ng LTO. At Pangulong Rodrigo Duterte nakakuha ng mataas na public satisfaction rating sa unang 3 buwan ng panunungkulan ayon sa SWS survey. Sa
pagpapatuloy ng C-News. Alamin natin kay Ray Pelayo ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon ngayong araw. Ray. Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy po ang pagkilos pakanluran nito pong bagyong si Julian at mamaya nga pong alas 2 ng hapon ay ine-expect po ito ilalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero kanina pong alas 10 ng umaga ito po ay namataan ng Pag-asa sa layong 210 kilometers na may kanluran po ng Basco, Batanes. Taglay po ang lakas ng hangin na 75 km per hour at yung pagbugso ay aabot po sa 115 kph. Kumikilos po ito pa kanluran nga sa bilis na 25 km kada oras. May mga lugar po na inalis na ang tropical cyclone warning signal pero yung area po ng Batanes at Babuyan Group of Islands ay nakataas pa rin po ang signal number 1. Maaari pong makaranas pa rin dyan ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Samantalang yung nalabing bahagi po ng ating bansa kasama ng Metro Manila, may mga tsansa po na magkakaroon, makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Ayon din po sa Pag-asa, bukod dito kay Julian ay wala namang nakikitang ibang sirkulasyon na makaka-apekto sa ating bansa. Pero sa loob ng 2 araw ay posible pa makaranas tayo ng mga pagulan dahil maaaring maramdaman pa itong epekto ng habagat o yung southwest monsoon. Lalo na po yung western section ng Pilipinas, dyan po maaaring makaranas ng mga pagulan. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo. Nagulat mula sa Pag-asa DOST. Sisimulan na ng Land Transportation Office o LTO sa susunod na linggo ang pag-i-issue ng driver's license na 5 taon ng validity. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante, ang mga lisensyang may extended validity ay i-release ng 3 main offices ng LTO sa Quezon City simula sa Lunes. Magiging available naman ang mga bagong lisensya sa lahat ng opisina ng ahensya sa Metro Manila sa October 14. Target ng LTO na makumpleto ang pag-i-issue ng 5-year driver's license sa buong bansa bago matapos ang taon. Nakakuha si Pangulong Rodrigo Duterte ng very good public satisfaction rating sa unang 3 buwan ng kanyang panunungkulan batay sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, muna tanghali. Positive 64% o very good ang nakuhang net satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. Kinuha ang survey mula September 24 hanggang 27 sa pamamagitan ng interview sa 1,200 botante sa buong bansa. 76% sa kanila ay nagsasabing kontento sila sa ginawa ng Pangulo, samantalang 11% ang di kontento. At 13% naman ang hindi makapagdesisyon sa performance ni Pangulong Duterte sa loob ng unang 100 araw nito sa kanyang termino. Pumapangalawa si Pangulong Duterte sa nakakuha ng pinakamataas na public satisfaction rating kay former President Fidel Ramos na nakakuha ng 66% public satisfaction rating noong 1992. Ito ay sa kabila ng mga kontrobersyang kinakaharap ng Administrasyong Duterte at puna mula sa iba't ibang organization dahil sa kanyang anti-illegal drugs campaign. Samantala, ayon naman sa Presidential Communications Office, pinag-uusapan na kung magbibigay ng talumpati si Pangulong Duterte bukas para sa pagsapit ng kanyang ika-100 araw sa pagkapangulo ng bansa. Inaasahang iulat ang mga nagawa ng Duterte administration bukas at batay sa inilabas na schedule ng PCO ay ipapalabas ang President's First 100 Days of Change documentary alas 7 hanggang alas 8 ng gabi bukas. Lord? Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Manny Pinol na napakalaking achievement ng Duterte administration sa unang 100 araw sa panunungkulan ang libreng irigasyon para sa mga magsasaka sa buong bansa. Narito report ni Ray Pelayo. Bagamat sa susunod na taon pa ipatutupad ang libreng irigasyon sa mga magsasaka, ay ibinibilang na ni Agriculture Secretary Manny Piñol na isa ito sa malaking nagawa ng pamahalaan ni President Duterte sa nakalipas na 100 araw. Ayon sa kalihim, nakakuha na siya ng katiyakan sa Kongreso na paglalaanan ng pondo sa 2017 ang irrigation fee na aabot sa 4 billion pesos. Sa kalakaran ay nangongolekta ang National Irrigation Administration ng bayad sa patubig mula sa mga magsasaka. Ang nakukolekta ay ginagamit naman sa kabuoang operasyon ng ahensya kasama na ang pangsweldo sa mga empleyado.
Kasi sabi ng Presidente, sabi niya, how can we charge the Filipino farmers with the water fees when they are producing food for the country? Kapag libre na ang irigasyon, inaasahan ng kalihim na malaki ang mababawas sa gastos ng mga magsasaka sa pagtatanim ng palay na ngayon ay umaabot sa 11 pesos kada kilo. Pag na-reduce natin yun, pag nawala yung irrigation fees, we will be reducing by about 3 pesos his cost of production. That would make him at least a little bit competitive. No? Samantala, sinabi rin ng kalihim na may mga nagsusulong ngayon na gawin na lamang regulatory agency ang National Food Authority dahil hindi naman ito nagagampanan ng kanyang mandato. In fact, no, as of the moment, even with NFA functioning as a price stabilization agency by buying, hindi talaga ma-stabilize. Look at what's happening right now in the field. 13 na lang yung bigas. Ay, yung palay. 10 na lang yung mais. Hindi kaya ng NFA. Isinusulong rin ng kalihim ang corporate rice farming system na siyang magiging paraan upang magkaroon ng access ang mga magsasaka sa primera klaseng binhi at abono. Ang mga local government unit na rin ang mag-aasikaso sa pagbili ng palay ng mga magsasaka na gagamitin sa Rice Allowance Program ng Department of Social Welfare and Development. Ang pambayad sa bibilhing bigas mula sa mga magsasaka ay manggagaling sa 21 billion pesos budget ng DSWD para sa naturang programa. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpaliwanag ang Malacanang hinggil sa mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa foreign policies ng pamahalaan sa European Union at Amerika. Narito report ni Rosalie Cox. They worried of the feelings of EU, Obama, and the human rights. They are worried about how these guys feel towards the Philippines when after all they do not really care. And that is why I said, if this is what happens now, I will be reconfiguring my foreign policy. Eventually, I might, in my time, I will break up with America. I would rather go to Russia and to China. At least, even if we do not agree with their ideology, they have respect for the people. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagharap sa isang Jewish community upang bigyang diin at respetuhin ang pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang bansa. Muling nabanggit ni Pangulong Duterte ang balak nitong break-up sa pinakamatagal na kaalyadong bansa, ang Amerika. Basically just as far as, let's just going back to the statement that he has made, it is basically expressing an independent foreign policy, that it is not exclusive, that it is inclusive, that we are not to be held down by any just one treaty, for example. Nang tanungin naman ang presidential spokesperson upang klaruhin ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte sa naging pahayag nito, sinabi ni Abella na wala pang definidong polisiya hanggat walang aksyon ang pamahalaan hinggil sa anumang pronouncements. Ganito na lang, it becomes policy when there is official action. Dapat intindihin natin yung word na cut ng ties. Sabi, it's a possibility that he could, that he might, hindi ba yung pagkakasabi kanina, might. You've seen the way he speaks, right? So in other words, intindihin natin ang konteksto ng pagkakasalita niya. Naging kontrobersyal sa buong mundo ang anti-illegal drugs campaign ni Pangulong Duterte dahil sa pagtaas ng bilang ng drug-related killings sa bansa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa iba pang balita, binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagbibigay galang at respeto sa mga matatanda kaugnay ng pagdiriwang ng 2016 Elderly Week. At mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Yes, go ahead, Grace. While patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga matatandang inaabandona at pinababayaan ng kanilang mga kaanak, sa Golden Reception and Action Center for Elderly and Other Special Cases o GRACES ng DSWD pa lang, kulang 300 na ang mga inaaruga nilang matatandang inabandona.
ng kanilang pamilya sa kabila ng nasa 200 lang ang capacity ng kanilang center. Ayon kay DSWD Secretary Judy Taguiwalo, hindi dapat pinapabayaan ang mga matatanda, lalo na kung ito ay kanilang mga magulang at kaanak. Dahil ginuhol ng ating mga matatanda ang kanilang buhay sa pagtatrabaho at pagsisilbi sa kanilang pamilya, kaya dapat lang ibalik sa kanila ang sakripisyong kanilang ibinigay. Sa ngayon, may panukalang batas na nakahain sa Kamara na kilala bilang Elderly Abuse Bill. Dito ay maaaring maharap sa kaso at mabigat na parusa ang mga mapapatunayang magpapabaya at mga abuso sa mga matatanda. Sa kaninang umaga, tumayong guest speaker ng pagdiriwang ng mga lolo at lola si Vice President Lenny Robredo. Sa kanyang speech, sinabi nito na kaisa siya sa pagsusulong ng mga batas para mabigyan ng dagdag na benepisyo ang mga matatanda sa bansa. Iniling naman ng Federation of Senior Citizens in the Philippines na kung mayroong Youth Commission ay sana ay magkaroon din ng bansa ng komisyon para naman sa mga matatanda. Sa ngayon ay mayroon ng 8 milyong bilang ang mga elderly o matatanda sa bansa na nasa edad 40 pataas. Waila? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin, mula sa Quezon City. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na mayroong sapat na supply at magiging stable ang presyo ng holiday food products hanggang sa matapos ang holiday season. Narito ang report ni Joanne Nano. Ipinatawag kahapon ng Department of Trade and Industry ang iba't ibang manufacturing company ng ilang holiday food items upang pag-usapan ang estado ng supply at demand ng mga produkto ngayong papalapit na ang holiday season. Ilan sa mga kinausap ng DTI ang mga manufacturing company na gumagawa ng pasta, condensed milk, fruit cocktail, keso at iba pang mga produkto. Tiniyak ng mga manufacturing company na magiging sapat ang supply ng mga produkto at hindi magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng mga ito. At kanilang ina-assure na hanggang bagong taon, hanggang doon sigurado walang magkakaroon ng kakulangan. Number 2, yung presyo nila are in general, it will be stable. Pangkalahatan, 90% remain ang kanilang presyo sa ngayon. Hindi sila magdadagdag. Sa pagtaya ng ilang may-ari ng supermarket, posibleng sa ikalawang linggo pa ng Disyembre ang inaasahang pagtaas ng demand sa mga holiday product. May paalala naman ang mga supermarket owners sa mga nais ng mamili ng paunti-unti para sa darating na holiday season. Pwede nang bumili ngayon, no? At hindi naman masisira. Siyempre, tignan niyo yung expiration dates, no? In fact, maraming right now, medyo lean months, maraming sale items, di ba? And if it goes through 2017, ang expiration, be a smart shopper. You can start shopping right now kung pakunti-kunti, no? Yung kulang na lang na kaunti ang dagdag pag malapit na para di ka nakipila, naki-traffic. Samantala, pinawi naman ng DTI ang pangamba ng publiko kaugnay sa posibleng maging epekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin ng pagbabawas ng produksyon ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DTI, hindi pa ito mararamdaman ng mga consumers sa mga huling bahagi ng 2016. Kamakailan lamang ay nagdesisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na bawasan ang produksyon ng petrolyo upang makabawi ang mga oil-producing company sa pagkalugi matapos ang malaking pagbaba ng presyo ng langis sa international market dahil sa oversupply. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Ipinagpaliban ng Commission on Appointments o CA ang konfirmasyon sa appointment ni Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. May report si Joyce Balancio. Humarap na kahapon sa Commission on Appointments o CA si Department of Energy Secretary Alfonso Cusi sa kauna-unahang pagkakataon. Sumalang si Secretary Cusi sa masusing pagtatanong ng mga mambabatas na miyembro ng CA na siya mag-aaproba ng kanyang appointment bilang kalihim. Pinuna ni Senator Panfilo Lacson ang professional background at experience ni Cusi na anya may kaugnayan sa logistics at transportation industry. Siniyasat din ito ang National Electrification Program ng Department of Energy at sinabing may mga lugar pa rin sa bansa ang walang kuryente. Yung tinatarget po natin is by year 2020 we will have 100% electrification, Mr. Chairman. Is that achievable, Mr. Secretary? Well, with the cooperation of all Mr. Chairman, with the LGO support and the other agencies,
ma-achieve po natin. Barangay electrification, it is 100%, Mr. Chairman, meaning that electricity connection is already up to the barangay area. On the household, hindi pa po. Sinabi ni Cusi na bagaman lahat ng mga barangay sa bansa ay konektado na sa power lines, may mga sityo pa rin sa loob ng mga barangay ang hindi pa rin nakakabitan ng kuryente. Dito na nagkaroon ng kaunting debate dahil iginiit ng ibang mambabatas na hindi maaaring matawag na may 100% electrification na sa lahat ng mga barangay, kung ang ibang bahagi naman ito, partikular ang ibang sityo ay wala pang kuryente. Well, a barangay is electrified when 50% of the sitios are already electrified, no? Pero problema nga sa sitio, nanganganak, di ba nanganganak? So, mahirap na sumagot ng statistics na kung hindi accurate yung statistics. But that's also our concern, yung sitio electrification. Target naman talaga ng DOE yan na magkaroon ng 100% electrification household. Hiningan muna si Secretary Cusi ng ilang pang statistics kasama ang bilang ng mga sityo sa mga barangay na wala pang kuryente at ang iba pang alternative renewable energy sources na tinitignan rin ng departamento. Dahil hindi padala ni Secretary Cusi ang ilang pang mga dokumento na hinihingi ng mga miyembro ng CA, ipinag-utos muna ng komisyon na ipagpaliban ang konfirmasyon ng appointment ng kalihim. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula sa ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paldo, Frima. Nakalasalamat, lakay at Maya Paldo ka rin kay katamong kasambahay. Iniing kay katamong balita, ibating miyaya liwang lugar king kay katamong bansa. Inaproban na ng Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang pamagbuking tax group bang mas lalong maging maayos ing kasalukuyang panakita ning lungsod ang pongbang asustenida ing pamamye a serbisyo king publiko. Ining balita ng Janice Inhente. Nagtuo ang lokal nga kagamhanan sa Davao nga kinahanglan na bag-uhon o i-update na ang revenue code sa syudad alang sa hustong collection rate. Order issued by the mayor telling these offices na revenue generating offices, city treasurer and the city administrator's office to compose a team, a collegial body na they will be discussing kung whether or not na ito maganda ba i-amend, ito ba hindi. So, yun yung work ng EO na to. Busa, giaprubahan niya itong Lunes ni Mayor Sara Duterte ang Executive Order 11 o ang pagmugna og Tax Research and Action Team o TRAC aron mapalambo pa ang koleksyon sa dakbayan o padayon nga mapondohan ang mga serbisyo sa katawhan. Revenue generating laws natin is last 2005 pa. Like I said, for under the law, it's 5 years tayo allowed to amend it. So it 11 years na since we last amended it. So it's high time for us now, or the mayor has see it that maybe there will be certain laws that we can amend in order for these laws to be commensurate also to the demands that the current needs na meron tayo dito sa city. Sa pipila ka mga mandato sa tract o sa diri ang pagpatuman og massive tax campaign, ang pagmonitor sa mga operasyon ug aktibidad sa tanang mga nagapadagan og negosyo sa syudad ug ang paghatag og aksyon sa mga kampanya nga wala nagabayad og hustong buwis. Base sa record sa City Treasurer's Office, kaniadtong 2015 moabot sa kapin 2 ka bilyon ang nalikom nga tax revenue gikan sa mga business firms ug moabot sa 30,000 ka mga negosyo ang nakarehistro sa syudad sa Davao. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Inilunsad na ning Baguio City ing Mentor Me program ning DTI para karing mga lating negosyante o bisang magnegosyo. Ining report ng Grace Doctolero. Maysa kadagiti napapateg nga tulong nga maalat ti maysa nga magrugi ti negosyo. Ti sursuro ket panarabay manipod ti maysa nga eksperto wenno nalatak nga negosyante. Sigon ken DTI Cordillera Regional Director Mirna Padilla, ti maadaan ti husto nga manursuro ti dalan agturong ti balaigi ti negosyo. Daytoy ti pagbanagan ti Department of Trade and Industry wenno DTI iti naisayangkat nga Mentor Me program ijay Baguio City.
Ang Mentor Me program is a joint program of the DTI and the Philippine Center for Entrepreneurship. May dinala tayo ng mga mentors from Metro Manila and mentors na rin sa local setting na mag-assist at magbigay ng inspiration sa mga mentees o mga business. Karaman dagiti manorsuro nga ng TED titulong, ket dagiti nagbalaygi nga entrepreneurs, ket negosyante, nganda pa nagayat da nga mang TED ti sirib con formula, ti pagbalaigi dagiti baro nga negosyante. Yung palang pagsasanay ko na yun yung makakabigay sa akin ng isang magandang negosyo na ngayon nga mula sa simpleng pagtatanim ko noon sa 1,000 square meter, ngayon ay 4 hectare na. Tayo na mga maliliit na tao, ang pwedeng pinaka-importante na matutunan natin dito, lahat tayo pare-parehas na may pag-asa. Na wag nating isipin na pag nag-business ka, wag tayong magpapekto doon sa mga fears natin, yung mga takot natin, kundi lumaban lang, magkaroon lang ng tamang mindset ng pagnenegosyo at siguradong susunod yan, lalago yung negosyo mo. Ijay Baguio City imunangan ay sayangkat ti DTI, ti Mentor Me program, ijay Cordillera Administrative Region nga aglikaw. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Isusulong dangeni king Senado yung panukalang maglayong padagulan ng industriya na ning native animals king bansa. Ining report ng Vincent Octavio. Isa ang Senate Bill 144 o ang Philippine Native Animal Development Act of 2016 sa mga priority bills na isusulong ni Senator Cynthia Villar. Layon nitong matulungan ang pagpapalago ng industriya ng mga native animals sa bansa. Kabilang sa panukalang batas ang pagtatayo ng Philippine Native Animal Development Center na mga ngalaga, magpapalago ng produksyon ng native livestock tulad ng baboy, bibe, manok at pabo. Hopefully maipasa natin dito sa kongreso na ito yung Philippine Native Animal Development Act para encourage natin yung native animal farming para sa kabutihan ng ating mga mahihirap na kababayan, kasi ito po ay magandang program at sustainable, climate resilient at healthy pa kasi organic. Ayon kay Senator Villar, sakaling maisabatas ang Philippine Native Animal Development Act ay maglalaan ng pondo ang pamahalaan para sa pagpapalago ng produksyon ng native animals. Ang livestock po, always private sector led. Hindi masyadong tinutulungan ng gobyerno but growing. Pag titingnan nyo ang growth ng ating agriculture, malaki po palagi ang livestock. Pero the least ang tulong ng gobyerno. Naniniwala naman ang Bureau of Animal Industry na makatutulong ng malaki kung maisasabatas ang naturang panukala dahil makapagdaragdag ito sa kita ng mga magsasaka. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. At yan yung katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king katamong bansa. Mibalik kayo Ken Lakay. Salamat, Trima Salonga, Gloria. Susunod sa C-News. British runner, nakompleto na ang 401 days na marathon para sa anti-bullying charity. Nasawi sa pananalasa ng Hurricane Matthew sa Caribbean, umabot na sa 26. Mga residente naman sa Florida sa Amerika, nag-panic buying dahil sa paparating na bagyo. At sa ating serbisyong kasangbahay, overseas Filipino worker na umano'y biktima ng human trafficking sa United Arab Emirates, nakauwi na sa bansa sa tulong ng UNTV. Nagbabalik ang C-News. Nakumpleto ng British runner na si Ben Smith ang 401st marathon sa loob ng 401 araw na naglalayong makalikom ng pondo para sa mga biktima ng bullying. Narito ang report ni Dennis Damasco. Sinalubong ng pamilya at mga kaibigan kasama ang mga taga-suporta ang 34-year-old British marathoner sa pagtatapos ng kanyang 401st marathon sa loob ng 401 days.
Sinimula ng 34 na taong gulang na si Ben Smith ang kanyang charity attempt noong Setyembre ng nakaraang taon. Target ni Smith sa kanyang pagtakbo na makalikom ng 250,000 pounds o mahigit sa 15,300,000 pesos para sa anti-bullying charities. The main one that I'm running for is Stonewall, and that is the big LGBT equalities charity. Now, this is something that's quite personal to me because I myself am gay. I was bullied at school for being gay, and it was something that I felt I had to hide for quite a number of years. Hanga naman ang kanyang mga magulang at mga kapwa marathoners sa ipinakitang dedikasyon ni Smith. I'm here to be part of something which I think is going to snowball into being something big, to run with Ben and raise the awareness for his charities, Stonewall and Kidscape. He's not done it for personal recognition. He's done it so that no child goes through what he went through and would have somebody to turn to, and the charities would have enough resources to be there for the children that need them and parents as well. Sa kanyang hometown sa Bristol nagsimula at nagtapos ang 401 Challenge ni Smith, kung saan kasama niya tumakbo ang mga batang estudyante. Hindi naman naging hadlang ang pagkakaroon ng back injury upang makumpleto ni Ben Smith ang kanyang 16,908 kilometers journey sa layuning matulungan ang mga kabataang biktima ng bullying. Dennis Damasco, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Sa ating mga police report, sa 3 ang patay sa banggaan ng pampaserong bus at tricycle sa Kalawan, Laguna. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Nagkalat sa kalsada ang iba't ibang bahagi ng tricycle na ito matapos mabangga at makaladkad pa ng pampaserong bus sa National Highway ng Barangay Hanggan, Kalawan, Laguna kahapon. Di kalayuan sa tricycle, nakabulagta naman sa kalsada ang 3 katawan ng mga pasahero nito. Kinilala ang mga biktima na sina Margie Magbanwa, 19 anyos, Jericho Amante, 20 anyos at isang nagngangalang Rose Milin. Sa inisyal na investigasyon ng Kalawan Police, unang nabangga ng nag-overtake na Green Star bus ang isang kotse saka sumalpok sa kasalubong na tricycle. So, ang bus ay papuntang Pasay going to Manila. Then yung tricycle is going to Santa Cruz. Ang kotse going to Santa Cruz. Umovertake yung bus. Tapos nag-overtake din sa kanan yung kotse. Umovertake sa tricycle. Yun, nahagip ng bus yung puwet ng kotse, nagpag-gewang-gewang, tapos sumalpok yung bus sa tricycle kaya nagkaroon ng kaswalte. Nakatakdang sampahan ng Kalawan Police ngayong araw ng reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property ang driver ng bus na si Millie Calyado. Nakipag-ugnayan na rin umano ang kumpanya ng Green Star Bus sa mga kaanak ng mga biktima para sa anumang pinansyal na tulong. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. What's the latest around the globe? Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Hurricane Matthew left the Caribbean islands in devastation while residents in southeastern United States brace as the powerful hurricane approaches. Christy Rosacia reports live from Los Angeles. Yes, hi, Christy. Good afternoon, William. At least 26 people were dead and many homes were destroyed in Haiti and other Caribbean countries as a Category 3 Hurricane Matthew passed through on its way to Florida. Hurricane Matthew ravaged the Caribbean as the fiercest Atlantic storm in nearly a decade, leaving livestock, crops, and houses destroyed in Haiti. Haiti, the poorest country in the Americas, has postponed its long-awaited elections yet again due to the devastation. Matthew also caused severe flooding to the Dominican Republic and was spotted in the Bahamas late Wednesday afternoon. In the U.S., even residents in Orlando, a city inland of Florida, were seen panic buying grocery stores, stocking up cases of water and bread in preparation of that coming storm. Residents in coastal areas of Florida,
Georgia and South Carolina are now evacuating to avoid what could possibly be a Category 4 hurricane by early Thursday, according to the U.S. National Security Center. Governors of the three states also declared state of emergency and deployed additional National Guard in anticipation of emergency. It's also expected to hit Georgia Thursday night. President Barack Obama warned people who storm past to get ready and take evacuation orders seriously. And that is the latest about St. Matthew here in the U.S. Back to you, William. And that was Christy Rosacia live from Los Angeles, California. Meanwhile, the Japanese government has decided on Tuesday to accept more foreign workers following the recent economic forecast. Ryuichi Sasaki has the news. 日本政府は熟練外国人労働者が特定の経済特別区の農業分野で働く強化を検討することに決めた。同様に来年中に家庭内の介護サービスを提供するために外国の看護労働者を受け入れることも考えられている。それらの動きは日本の移民政策の変更の表明や急速な人口の高齢化に直面しながらも厳しい労働者不足に見舞われる2つの産業を目的とされている。火曜日に構成員団によって編集された計画は次の会計年度が4月に始まる次第に家庭内の介護サービスを提供するために経済連携協定を通して日本での労働が許されている外国の介護士を強化するための狙いとされている。日本の国家試験に合格したことによって日本の介護士資格を取得しフィリピンとベトナムとともにエパスを通じて日本に来た労働者しか今のところは高齢者のための特別養護老人ホームとそれと同類の施設で働くことが許可されていない。省の新しいガイドラインは日本文化の訓練を含む在宅の介護や日本の高齢者の生活様式や医療的な緊急に対処するためのマニュアルの提供という仕事の範囲を拡大させることが狙いである。特定の出入国管理の下や特別な区域のために考慮されている新しいシステムでは外国人労働者は少なくとも同じ仕事をしている日本人に支給されている給料と等しい賃金を与えるようにされる。国際通貨基金からの最近の予想は国の成長率を改善するのに必要な構造改革の一部としてより多くの出稼ぎ労働者を受け入れるように日本を促している。リュウジ・ササキ UNTV ニュース&レスキュー日本。And in other news, Turkish journalists stage a protest after the government closes down radio and TV channels on charges that they spread terrorist propaganda. Jeffrey Reyes reports. السفين الأثرك تزار في الشارع بالكارب من ميدان التقسيم في اسطنبول في مساء يوم الثلاثاء بعد إطلاق أكثر من 20 محطة تلفزيونية ومحطة الراديو بتمت نشير إشهاد إرهابي. ردد المتظاهرون شعارات تطالب أن الإعلام الحر لا يمكن أن يسكت بينما بعد الآخرين يحلون لفتة توادي شعار تلفزيون IMC حيث أن مقطعهم تمت مدهمتها من قبل الشرطة في الصباح الباكر. Bütün muhalif kanalların, bütün muhalif seslerin kapatılacağı, kesileceği günlere doğru gidiyoruz. Yani bugün 23 yayın kapatıldı, yarın 15 yayın kapatılır. Ondan sonra 80'lerdeki, 90'lardaki gibi tek bir kanala mahkum oluruz. Buradan da. Min bayit na ishar al-kanawat al-titham, iglakuha govend al-televizyon, al-di, yalayab al-musika, al-shebyata, televizyon saruk, al-titavut, al-akrad, al-lugat, lil-atfal karitun. Ama gazeteciler bir şekilde bu ülkedeki gerçekliği topluma, kamuoyuna ulaştırmanın yolunu bulacaklar. Her gün gazeteciler bir araya geliyor. Kendi sitelerinden, sosyal paylaşım sitelerinden ne yapacaklarını tartışıyorlar. Eminim ki bir çözüm bulunacak ve haberciliğe devam edilecek.
صدر مرسوم حكومي في الأسبوع الماضي بكفيل 11 محطة راديو بسبب الإضرار بالأمان القومي. منذ المحاولة الإنقلابية في 15 يوليو اتخذ الرئيس طيب إردوغان خطوات لنتيل لو أعتبر موظفين مساواة الدولة ونوى أدعوه متحمل. حوالي 100,000 شخصي في الجيش، الخدمة المدنية، الشرطة، القيادة، الجميع تمت إقالتهم وتوقيف وظيفتهم. 32,000 تمتوا كيفهم. وصدرت أوامر الإيقاف بعد ساعات مئين إلا نائب الرئيس نومان كورتولموس المجلس الغرفة وافق على التمديد على الطوارئ لمدة 90 يوم. تم تجديد صلاحية الرئيس طيب إردوغان اليحكم بمرسوم يتا يناير. جيفري ريس UNTV News and Rescue Dubai. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. Isang Pinay overseas Filipino worker sa United Arab Emirates na umano'y biktima ng human trafficking ang tinulungang makauwi ng programang Serbisyong Kasangbahay. Naritong report ni Joan Nano. Naging emosyonal si Aling Janet Villanueva habang ikinukwento ang kanyang sinapit sa United Arab Emirates matapos na mabiktima ng human trafficking. Tubong Kalibo Aklan si Aling Janet, may asawa at mayroong 3 anak. Pagbebenta ng isda ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Pebrero ng taong ito nang alukin si Aling Janet ng kanyang kakilala ng trabaho bilang helper sa United Arab Emirates. Bagaman walang naipakitang mga kaukulang dokumento, mabilis na nagtiwala si Aling Janet dito dahil sa pagnanais na rin na kumita ng mas malaking halaga. Subalit pagdating sa UAE, dito na niya natuklasan na nabiktima na pala siya ng human trafficking. Patulong ako sa inyo, sabi ko sa kanya, ganun daw talaga, kumbaga, lang na siyempre nakuha na nga nila ako Tapos nagtagal ako doon ng 3 weeks sa agency, bininta nila ako ng 16,000. Sa pamamagitan ng Facebook, nakipag-ugnayan si Aling Janet sa kanyang mga kaibigan at kakilala hanggang sa matunton ang programang Serbisyong Kasangbahay ng UNTV. Agad na nakipag-ugnayan sa Overseas Worker Welfare Administration ang programa para sa pagsasaayos ng mga dokumento ni Janet upang makauwi ng Pilipinas. Sinalubong si Nanay Janet ng kanyang mga anak at muling nagkasama-sama matapos ang halos 7 buwang pakikipagsapalaran sa UAE. Nagpapasalamat po ako sa Serbisyong Kasambahay at saka kay Kuya Daniel at sa mga staff ng UNTV na kung hindi po sa kanila at sa tulong ng mga staff at sa inyo po Kuya Daniel, hindi po ako nakakauwi ng ligtas at nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra po sa inyo dahil hindi ko in-expect na kagaya ko na kumbaga buong puso nyo akong sinubaybayan at tinutulungan ng mga staff nyo po doon sa UAE. Maraming salamat po sa inyo. Joan Nano para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.